This is it mga tol, papunta na kami dun sa spot namin. Nakikita ko maganda na talaga. So ito yung moment mga tol na yung isa nating kaibigan merong problema sa pagka-camping. Ang nangyayari kasi, ayun, wala na kami nagawa. Sinubukan naman namin i-drive sana tsaka itulak. Wala, lalong nabaon. Ito yung spot namin. Raw spot, pero ang ganda. Ayun pa oh. Wow. Ang ganda no, ang haba oh. Sarap pagkape sa ganito oh. Ito yung view namin, dagat. Sana makahuli tayo. Try natin. Whew. This is relaxation. Yun, umupoy siya. Ito yung mga masarap gawin sa buhay mga tol. Pumunta ka sa mga ganitong lugar, mag-camping, sulitin mo yung oras, sulitin mo yung gabi. Magsiga ka bilang liwanag mo. Tsaka sulitin mo yung moment na solo mo yung lugar. Kasi di mo masabi kung kailan ka naman babalik, kailan naman tayo makakabalik dito. Kumusta kayo mga tol? Welcome again sa aking YouTube channel. At ito yung pagpapatuloy ng ating moto camping adventure. Dahil sa episode na to ay magka-camping tayo dito sa Bicol. Dahil nandito na uli tayo mga tol. Officially nakabalik na tayo. Sa nakarang episode natin ay ayan yung naging huling biyahe natin ay nag-overnight tayo sa Arco ng Bicolandia. Dahil di na natin ginaya yung biyahe sa sobrang sama ng panahon. Pero kinaumagahan ay nabiyaan din tayo ng magandang panahon. Kaya nakapag-adventure tayo sa Daet Camarines Norte. Napuntahan natin yung the longest boulevard in the Philippines na matatagpuan nga natin sa Daet. Ngayon mga tol, bago natin ipagpatuloy ang ating moto camping adventure at makakasama ko muli dyan sila Van Adventures mamaya at sila Siopaw Drives, meron muna tayong unang misyon na gagawin ngayon dito sa ating probinsya, sa Sorsogon City. Papunta ka ng city proper para magbigay pang-alalay sa maswerte nating rider. Dahil alam nyo naman yung panahon ngayon na biglang taas yung gasolina talaga. At isa sa mga apektado dyan yung mga delivery rider natin. Kaya ngayon, bilang tulong din natin, eto, magbibigay tayo ng Shifa Tires from Shifa Philippines. So ganyan din kayo kamahal ng aking brand, ang Shifa Philippines. Shifa Tires, yun yung gulong na gamit ko sa mga nakaraang biyahe natin. At yan talaga pinagkakatawaan ko sa 3 taon na pagmumotor ko. Okay, para tapusin tong unang mission natin, samahan nyo muli ako sa panibagong episode natin. Pupunta muna tayo ng city proper. Let's go! Ganda ng kalsada dito, di ba? Baasor, so ganyan. Ang kapal pa ng tire ni Bossing. Sakto sana. Delivery rider. Wala, makapal pa. Ano tayo para mas deserving yung mabibigyan natin. Meron akong naispatan nakapark na delivery rider. Ay, ang gulong niya. So inaantay ko lumabas si Popsi kasi upod na talaga yung gitna niya, gitna ng tire. Ngayon, aantayin natin siya lumabas. Mukhang siya nga. Hoy, Bossing, kilala mo pala ako? Wala eh. Sa'yo ito motor? Opo, sir. Ikaw yung sadya ko eh. Sir. Bakit, sir? Alam mo kung bakit? Kumusta naman yung ano ngayon, deliver? Okay naman, sir. Ayan. Nakakabawi pa rin kahit mahal yung gas? Hindi na ka, sir, kasi marami na po. Patas-patas lang no? Pero di pa naman tinataasan ni Panda yung ano nyo. Oh, ganun ba? Ganun pa din, sir. Yung gasolina. Nung una yung gas nyo tumaas no? Ay, ito kasi gulong mo. Ay, oo nga, sir. Ano na Papad na talaga. Ba't di ka pa nagpapalit? sir. Wala pang budget. Ngayon papalitan ko. Para sa'yo talaga to bro. Ito ay galing kay Shifa Philippines. Paano yan? May bit-biting ka? Okay lang, sir. Sa lagay ko na lang, sir, dun sa... Para sa'yo talaga yan. Thank you, sir. Thank Ah, you po. inaantay talaga. Thank you po. Thank you. At least di ka naman problema pagpalit. Ay, ingat lang bro ha. Thank you. Thank you po, sir. Ah. Ingat po. Tayo kaya. Ingat. Ride safe lang bro ha. Para sa kanya talaga yan. Nakakatuwa pa kasi nakilala tayo. Ayun daw, wala pa daw siya pampalit eh. Oh, nataon na nakita ko yung motor niya nakapark doon. At upod na talaga. Ride safe po. At muli uuwi na ako. Dahil nagawa na natin yung unang misyon. At ang pangalawang misyon ay magka-camping tayo. I-prepare natin yung gamit, kukunin natin. Tsaka salpak naman dito sa motor. Kaya di ko muna kinarga kasi yung tire. At mahihirapan din tayo mag-ikot-ikot para maghanap ng rider. Ayun, achimpohan ko si bro. Di na kami nakapag-picture eh, tuwang-tuwa siya eh.
All goods mga tol, eto na, full gear na tayo, naka-gloves na ako at yung mga camping gear ko nandyan na sa likod. Kung kanina ang dala natin ay gulong ng Shipa tires, dahil nagbigay tayo sa isang maswerteng delivery rider na nakita natin. Shoutout na lang kay tol at di ko na natanong yung pangalan. Madalian lang, dahil ang pinaka-highlights nitong vlog natin ay eto, muli tayong babalik sa pagka-camping. Dahil itong mga nakaraang weeks, halos 1 month simula nung dumating ako dito sa Bicol mga tol, ay di muna talaga ako nag-camping. In-edit ko muna lahat ng episode natin nung naging biyahe ko sa NCR. Ngayon, eto na, tutuloy na natin ang ating moto camping adventure dito sa Bicol, dahil nandito na ulit tayo. Pero ngayon ay magro-ro camping tayo, dahil nga sa mahal na yung gasolina. Kailangan magtipid tayo sa pagka-camping. Doon tayo sa libre. Huwag na natin pahabain tong video na to. Dadalhin ko na kayo sa pinaka-relax. Pupunta na tayo ng campsite natin. Let's go! Okay, shoutout. Kilala tayo. Sarap dito mag-fishing, oh. Ako kayo nahuhuli dito. Try natin mag-fishing doon kasi magdadagat tayo. Tabing dagat yung pagkakampingan natin. Pero raw spot, walang bayad mga tol. Libreng libre. 2 oras pa magiging biyahe natin. Welcome to Albay mga tol. Ito yung boundary ng Sorsogon Province at Albay Province. Ay, nakapasok na tayo sa Albay Province. Panalo talagang view dito mga tol. Good daw. Ito yung portion ng kalsada dito na akala mo may iwan yung kaluluwa mo. Pagka mabilis ka, tapos biglang taas yan, mas ramdam mo yan kapag nakasasakyan ka. Ah! Grabe yung par. Kahit nakapaganda na tayo dun, ganun pa rin yung pakaramdam ko. We are here at Puro, Legazpi City. Ganda ng panahon. Lakas ang init, wala akong nakikitang nagbabadya yung ulan. Balik tayo dun mga talo. May malilim na portion dito. Mag-chocolate muna kasi ako. Mukhang natunaw na yung chocolate na baong ko. Ayun o, malilim o. Ayun o. Okay, let's go. Sarap naman pinagtigilan natin. Ganda ng view. Dagat. Let's go. Grabe yung view dito naman yun o. Ang bira par. Galit na galit pa rin. Tignan nyo naman si Mount Mayon, no? Ang lapit nila dito. Wala bumubusin na kanina. Akala ko kung sino. Kalala mo pala ako. Ay, shoutout na lang bro. Pangalan bro? Denmark. Taga dito ka talaga? Anong lugar? Tabako. Tabako pa? Ah, magkakamping kami dito. Shoutout na lang. Shoutout na lang. Ingat na lang. Dito na tayo mga tol. Welcome to Tabaco City, Albay. Di ko pa natatanong si bro ah. Pero nandito daw siya sa may South Star. Hey! Nagkita din uli. Ano, diretso na tayo? Nabuhay na si Bani ah. Buhay na, hindi na siya moto camping muna ngayon. Car camping. Tara bro. Susunod lang ako. Okay, kita na kami ni Bro Bani Adventures. Okay, ito. Merong water filling. Tapos papalagay muna natin kay bro. Ikaw bro, may tubig ka na? Meron. Tapos pag na-refill, lagay mo dito. Kita uli, natagal-tagal, isang buwan. Manila natin. Ayun bro, malubak. Lakas ng loob mo ngayon na. Ang sasakyan ah. Sakit tayo, kaya-kaya na yung dulig. Full tank na yan, full tank. Pambira yung gasolina men. Tapos lagay ko muna to sa'yo. Talang. Karga muna kami ng inuming tubig. Thank you po. Ilagay tayo ng... Okay, let's go. Doon, kung saan tayo sunod lang ako sa'yo. Thank you bro. At nakilagay ako ng inuming tubig. Pagka di ko naman kasama si bro, dito kayo nilalagay. Kasama natin, may ilagay tayo. At dito yan, nilalagay ko yun dito. Iniipit ko lang. Kaya kaganda kay Uno all in. Di ako nahihirapan mag-camping dito kapag itong gamit ko. Kasi ayan nakakabit ko yung mga bagahe ko dyan sa likod. Tapos nakatibay pa ng bracket natin. Pagdating naman sa gasolina, napakatipid nito mga tol. This is it mga tol. Papunta na kami dun sa spot namin kung saan kami matutulog ngayong episode na to.
Dito na talaga kami sa spot. So sila Bro Bana Adventures pala ay nag-camping na sila dito sa spot na to. Tayo first time natin dito, pero di pa ako nakakapunta dun sa pinaka-spot namin. Nakikita ko maganda na talaga. Ganda yung vibes. Kasi merong mga aguho trees. Nakikita ko na yung pagpepwestuhan namin. Napaka-solid. Napakaganda naman ng daan kasi buhangin tsaka madamo. Dito na kami mga tol sa pagpepwestuhan namin. Kaya nga lang, ito si bro, ang kanyang minivan ay nabalahaw sa buhangin. Saan ako pwede dito humawak bro? Ikot sasagad? Konti lang? Tantsayin mo. Wait. Pa. Sa pa? Ready? Ready? 1, 2, 3, go! Ay, wait lang. Lumalalim. Lumalalim bro. Diyan na muna kaya yan. So ito yung moment mga tol na yung isa nating kaibigan mayroong problema sa pagka-camping. Ang nangyayari kasi ayun, wala na kami nagawa. Sinubukan naman namin i-drive sana tsaka itulak. Wala, lalong nabaon. Ito yung problema. Ayun na eh. Hindi kasi siya naka off-road na tire. Ayan, kung meron mag-sponsor o message nyo ako. Bibigay natin kay Bro Bana Adventures. Off-road na tire para sa minivan. Baka naman daw. Dahil lagi natin nakakasama si Bro. Ngayon mag-aantay tayo ng kasama. Si Tal Siopaw Drives. Diyan na lang daw siya mag-set up ha. Papahinga muna tayo bro. Ito yung spot namin. Solid par. Kahit doon maganda magpwesto doon. Dito to sa Malinaw Albay. Raw spot. Pero ang ganda. Ayan pa oh. Kasi ito mga agoho yan mga tol. Agoho trees. Oh, dito ako pwesto. Yan na kay Uno. Pwede naman dito kasi malilim tsaka tago-tago tayo sa kahoy kahit papano. Dito na lang. Usog ko dito si Uno. Lalagay ako dito ng tarp. Namumroblema siya eh. Mamaya maalis din naman niya kasi meron mga tropa pang paparating. Makakasama natin. Ito yung dagat. Di ko alam kung makakahuli tayo sa location na to kasi dala ko na yung pa-fishing natin. Ganda. Ang ganda mga tol. Oh. Ganda ng dagat dito. Wow. Sulit par. Ang ganda no? Ang haba oh. Dito yan sa Malinaw Albay. Ang ganda. Ito na yung mga agoho trees. Simula doon, papunta dito. Hanggang dyan sa pagpepwestuhan namin, saan kami matutulog. Hanggang doon, kaya nga lang doon, mabahay. Ito kasi yung nagpapaganda ng vibes dito. Ganda. Ayan oh, pipishing tayo. Di pwedeng di tayo mag-fishing sa location na to. Nahin natin ay magtatabas bago tayo maglatag. So itong gagawin natin mga tol, magtatabas tayo nitong mga portion na to para walang harang. Mga tuyo na din naman eh. Wala naman tayo problema sa ground kasi nakaano naman ako mga tol. Yung tent natin ay floating tent. Yung content natin yun yung gagamitin ko. At dito ako magkakabit ng hammock eh. Itong portion na to. Bababa ko muna to mga tol para yung mga gamit ay malatag ko kasi yung mga pangluto natin nandito sa loob. Bigat nito. Nandito yung ano natin, tarp tsaka cot bed at tent. Ganda dito mga tol. First time ko dito sa spot na to, pero panalo sa view. At napakalilim kahit ito, mag-aalauna ng hapon, pero di namin ramdam kasi ang ganda ng panahon. Unahin natin yung tarp. Bago pala tayo mag-tarp, nagkakabit kasi ako ng tarp mga tol kapag yung tipong uulan sa campsite or maulan. Yan yung mga moment na kailangan kong unahin yung tarp. Pero since di naman, unahin natin yung tent. Set up na natin. Ay sa mga nagtatanong nito mga tol, may isang Shopee account si Great Outdoor na available na to. Pwede kayo maka-order talaga. Direct na kayo sa page nila. Search nyo lang yung Great Outdoor Gear Store.
Nalagay na natin yung paglalagyan ng paa. Susunod na natin yung mga paa. Ito yung mga paa niya. Bilis lang naman siya salpak. Ganyan lang naman siya. Yan o. Tapos, sunod na natin yung tent. Lalatag natin. Meron kasi itong bulsa. Ibig sabihin, ito yung sa harapan. Tapos ito, wala naman to problema kung mababaliktad mo. Kasi meron siyang pinto dito sa harap. Merong pinto sa likod. Ito yung magiging pinto din natin sa harap. Pero meron din siya sa likod. Ay, back up ka na. Puntahan muna natin yung ano ni bro. Yung back up nandito na. Hello po. Motovlog. Sir, Good afternoon po. Sir Carms. Taga dito ka lang sir, malinaw. Malilipot po. Malilipot. Dapat ganun pala yung gulong mo. Di man lang nabalahaw. Ito na mga tol, yung moment na nakatake na ang sasakyan ni Bro Bunny. Tanong nyo naman kung gano'ng kalalim mo, nabaon. Di pa kasi ito naka-off-road tire. Ay yung rescue. Kakilala ni Bro. Yan pala yung maganda pang van life po. Tapos papasok sa mga ganitong lugar. Okay na bro, naghahatak na. Baka maputol. Sige, up ya. Nice one. Okay, diretso. Diretso. Ay, nakalabas din mga tol. Andito pala yung tubig ko. Sa sunod sir, jamming ka. Baliktado bro. May kilagay muna ako dito. Saktong sakto dito oh. Dito na lang. Oh, ayan ah. Pasok ko muna siya dito. Okay. Ngayon kukunin natin dito yung mga bagay-bagay na makakapagmerienda muna kami. Okay na din naman yung setup natin. Ngayon magkakape kami. Dito tayo. Naginit ka bra? Oo. Ito yung pagkain namin. Cup noodles. Tsaka may dala tayong tinapay. Magkakape kami. Natong ko, may sira dyan. May binabad na karne sa tauyo tsaka ano. Ihaw. Ihaw tayo. Malay mo makahuli ako isda. Fresh yun. Sasabawan natin. Sana makahuli tayo. Ganda ng spot namin mga tol. Andun yung setup natin. Nakakapanibago. Wala kang tutok-tutok na no. Wala na nga, wala na dyan oh. Kaya kahit lalagay ko yung camera, okay na. Meron na tayong bagong ano. Bagong wireless na microphone. Nandyan lang yung link sa description natin para gusto nyo tong mic na to. Sarap pagkape sa ganito oh. Ito yung view namin. Dagat. Tsaka merong tanim na mga ago. Okay mga tol, dito na tayo sa ating hideout. Sa ating setup dahil nakapagkape na din kami. Ngayon, pasok ko yung mga gamit, ayusin natin para makapag-fishing tayo. At meron pa tayo ditong ibang gamit. Strong butane gas pa. Jacket natin, tsaka helmet. Papasok ko dito sa loob. Dito na natin to sa loob. Mamaya na natin ayusin dito pero mabilis lang to. Tsaka meron akong lagayan dito sa taas. Kasi meron tayo ditong net. Ayun na, nakasabit. Kasama na to kapag binili nyo. Pasok ko lang yung box mga tol. Okay, mukhang kasya naman. Yun oh, saktong sakto. Okay na to. Pagka ganito yung mga spot, sinusulit to. Lahat ng activity na pwede mo gawin mo. Ito yung dalawang hilig natin na nagagawa ko. Mag-fishing
at mag-camping. Medyo lumakas yung hangin pero normal pa yan para sa akin. Mag-fishing tayo. Ilalagyan na natin dito ng pain. Sana makahuli tayo. Try natin. May isda kaya dito, kuya? May isda kaya dito? Ha? Ha? Sa libro nga meron ah. Ay, ano yan? Panghuli din ng isda yan? Ah. Nakahuli ka na? Wala pa? Ayun, malayo-layo yun. Ang laki ng alon. Hipon yung pamain ko eh. Ano pamain mo? Hipon. Pinapalubog dito? Tatalisin ko na yan ah. Oo. Tubong malinaw po talaga kayo tay. Oo. Yan po din yung hilig ko, mag-camping post maminwit. Masasda sa mga... May vlog ka din kuya? Oo. Saan? Sa Facebook? Oo. Ano pangalan mo doon kuya? Gerald. Isa. Disa? Shoutout kay Tatay Gerald. Pangingisda din yung vlog ni kuya. Kami, ito din yung mga binablog namin. Yan, magpapaumaga sa ganitong lugar. Tapos kung may dagat, mamiminwit. Binago niya yung setup ng ano natin, paminwit. Marami daw din pala talaga dito isda. Kaya nga lang ngayon, maalon. Galing ni tatay talaga. Mandaragat. Malaki yan. Lakas ng alon. Aba naman, nagkabit na nga siya ng kanyang pangmalakasang relaxation. Hamok. Kahamok yan oh. Relaxation. Tsaka may tent na si bro. Aba, talagang di sasakit yung likod mo nito ah. Oh. Welcome. Talagang nakakaangat na sa buhay si bro ah. Hindi, kasama lang kasi yung family. Naka-airbed na. Habal yung asawa kasi ni bro, tsaka yung anak niya. Tay, may huli na? Huli na yan? Wala pa. Ay na, maalon eh. Oo nga. Ayun, wala ako nahuhuli. Maalon. Mabait ang mga lokal dito ah. Tatay ngayon nakausap ko tsaka yung nangingisda din kanina. Mababait. Ngayon, magkakabit din tayo ng hammock. Para naman makapag-binat-binat tayo. Yung mga unang gamit ko sa camping, kasama din to sa naipondar natin. Ayun oh. Mukhang okay na din at matibay na to. Okay, let's try. Nakikita ka naman yung paminwit natin. Ayun oh. Ho? Sarap par. This is relaxation. Yes, ganito. Sarap po mag-relax. Eto pala bro, ang kwento ni tatay nitong lupa na to, coastal na daw pala to. So walang nagmamay-ari talaga. Dagat yung nagmamay-ari. Ito yung anak tsaka asawa ni bro Bunny Adventures. Ngayon mga tol, dahil wala din naman tayo ng huli, tsaka malakas pa yung alon, dapat kalmado. Kahit ngayon mga nangingisda dito, yun din yung daing nila. Wala silang nanguhuli kasi malakas yung alon. So baka bukas, matsyempohan natin kalmado, saka tayo mag-fishing. Ngayon, ang gagawin natin ay naghahanap ako ng mga ganito. Magka-compare tayo mamaya. Mag-iipon tayo ng mga kahoy-kahoy. Dito, hanap tayo dito. Ito pwede na to. Para matagal-tagal. I-imbak muna natin dito. So dito tayo mag-compare. Ayan o.
So ngayon mga tol, dahil padilim na din, ready ko na yung mga bagay na nakakailanganin natin sa pagluluto. Lalabas ko na din tong stove natin. Dahil madilim na mga tol, kailangan ko na magdagdag ng ilaw. Tapos bilang karagdagan, para mataboy natin yung mga lamok na yan, papausok tayo. Gagamitin natin tong, meron kasi akong cotton na nakababad sa gasolina, so ito talaga yung pang camper ko. Tapos ito, magagamit ko tong igniter ko. Ganito siya gamitin. Ayun, kuha tayo ng isang cotton. Yun, umapoy siya. Lalagay lang tayo dito ng mga tuyong kahoy. Tsaka ito. Lagay natin to. Yun pampausok ba? Para maalis yung mga lamok-lamok. Ayan, balik tayo dito para maayos na natin to. Ayan nakapunta sa atin yung usok. Kagandahan kapag may pausok mga tol. Tuloy-tuloy na yan kasi effective yung cotton na ginawa natin. Natutunan ko yan kay Outdoor Boy, kakapanood ko sa kanya. Dahil yung cotton na merong gasolina, pagka in-ignite mo siya nung pang-ignite natin, mabilis lang. Kakaroon agad ng apoy. 4, 1, 2, 3, 4. Sakto pala to, 4 tong takal ko Gasan natin to. Uy, lakas ng apoy natin Nagluto na tayo. Ito yung mga masarap gawin sa buhay mga tol. Pumunta ka sa mga ganitong lugar, mag-camping, sulitin mo yung oras, sulitin mo yung gabi. Magsiga ka bilang liwanag mo, tsaka sulitin mo yung moment na solo mo yung lugar. Kasi di mo masabi kung kailan ka naman babalik, kailan naman tayo makakabalik dito. Miss ko yung vibes na ganito mga tol. Yung nagka-camping tayo, tapos nagbo-bonfire tayo, luto-luto sa magandang spot, tapos pagising bukas, diba? Sunrise dyan. Abangan natin bukas. Solid. Napakaganda nitong lugar na ito mga tol. Dagdagan natin yung natin. Paapoy. Biglang hangin dito sa spot namin mga tol. Kala ko kakalma yung gabing to. O bituin naman. Biglang lakas Dito pa sa gilid nanggagaling. Mali yung setup ko. Bigla yung hangin. Sobrang lakas mga tol Tanong mo yung nangyari sa tarp natin. Nabuno to, feeling ko. Ayun giba. Bagsak. Iusin ko muna. Alisin muna natin at baka mapunit. Magtatarp pa rin tayo kasi delikado. Baka biglang umulan mamayang mag-umaga. Diyan na si Bro Shopo Drives, kaya nga lang di pa natin makausap kasi ito. Nag-aayos tayo ng ating type. Punta ko muna si bro. Ano bro? Nilipad bro yung yung type. Ano sir? Bumalik si sir. Good evening sir. Bumalik ka? Oo, kasi akala ko kasi naman. Jamming ka na sa amin. Ay bro. Ayun, setup ko, nilipad yung type. Biglang lakas yung hangin. Tama. Pero binago ko. Pero kaya. Binago ko yung Kasi yung kaninang setup ko, di ba, pag ganito? Ngayon, pasalubong ko muna lang. Mamaya ako nakakabit. Tara, kain mo. Tingin mo? Kakain muna tayo. Kain muna tayo. Tara. Di naman na ulan
Tsaka nakakabit na yan. Maglalagay na lang ako ng pole. Ito na mga tol yung naging setup natin. Kung kanina ay nakapaganito yung tarp natin, pero dahil ayun, yung nangyari nga ay nabunot yung pegs dito, nabunot yung pegs doon ng lakas ng hangin na tuloy-tuloy. Pero ngayon kumalma na. Ayan. So anong nangyari? Wala, natanggal talaga. Ngayon ginawa ko paharap na dito. Kasi galing dito yung hangin eh. Kaya nadala siya. Kasi yan, pinagtalian ko. So hindi lang siya ganun kahigpit para maglalaro lang yung gilid. Pero dito, ito yung mahigpit. Tsaka doon. Mga pegs, bukas na lang natin hanapin. Pero meron kasi ditong isa. Hindi ko alam kung nabunot o naiwan dyan. Bukas na lang natin hanapin. All goods mga tol. Okay na din yung mga gamit natin. Tayo ay matutulog na din talaga. Tulog na din sila bro Bunny Adventures. Saka yung asawa at anak niya. Si bro Shofo Drives nandun na din sa kanyang minivan. Tulog na din. Tayo matutulog na din. At bukas try uli natin mag fishing kasi meron pa akong hipon. Tamang pahinga na din ako. See you bukas. Sarap. Kakarelax naman dito, matulog par. Presko. Good night. So ito mga tol, wala pa tayong nahuli. Hayaan lang muna natin yun, kung makakahuli o hindi. Ngayon, magkakape-kape kami dito. Ayan, bumili si bro ng pansit. Kape tayo, kape tayo. Saan tayo? Malilim-lilim na. So ulit yung peso namin mga tol. Diba? Dito kami nagkape. Tapos si Mayon, ayun, napakaganda. Kahit dito makikita mo yung pagkakakamada, pagkakatanim ng agoho. Kung sa ibang lugar yung dagat ay yung pinapangalagaan nila, yung mga bakaw. Dito, sabi ni tata yung nakausap ko kahapon na bantay dagat. Ito yung pinaprotektahan nila, yung mga punong kahoy ng agoho. Kaya ayan o, dami. Parang bundok dito sa side namin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan o, ganda. Ayun sa akin nila bro. Kasi dito, nababalahaw sila. Malambot. Kape-kape lang kami dito mga tol. Napakagandang spot, sinusulit pa. Meron mga nanghuli ng isda mga tol. Tignan natin. So hinihila pa nila mga tol, wala pa naman huli. Pero ang ginagawa kasi nila, merong net yan dyan. Sarap mag-alas 8 pa lang mga tol. Parang gusto kong mag 2 nights dito. Kahit mag 3 nights ka dito, libre. Raw spot kasi ito kagad na pag raw spot. Tara, baka meron na silang huli. Tignan natin. Lumilipat lang sila. Go. Andun yung isa oh. So ngayon mga tol, gagawin lang naman natin, magluluto. Meron kasi ako ditong pansit ba to? Hindi ko alam kung ano masarap nito, pero gusto ko may sabaw. Ayun o. Tsaka meron tayong maling akala. Tatry natin buksan gamit tong Bargo Titanium natin from Great Outdoor. Sa kanila ko to nakuha. Ito na naman siya.
Okay. First time ko magbukas gamit to. Gaganyan-ganyan mo siya oh. Ang talim. Oh. Pero hindi siya mahirap gamitin. Lilipat-lipat mo lang tapos babaon mo siya. Ganun lang to bukasan. Saan po kayo nakatira? Dito sa dulo. Nakita namin mga bahay. Oo, kabayan. Tapos yung mga ano po, yung mga lumang ano na yan, sementado, dating may nakatira dyan. Oo, matagal na. Akasa umalis po. Oo. Ubus na yung sticker ko. Ito yung channel ko sa ano. Ayan. Ito ulit. YouTube. Ay, bangos? Magkano yan? Si Tatay Gerald Bisa. Ay, binigyan kami isda. Anong isda to? Iyawin mo lang. Pero pwede to sabaw. Iyawin mo lang. Ano? Ah, susarap to iyaw. Thank you, Tay. Binigyan kami ng ano, isda. Ito yung nahuli dyan bro, yung hinahatak nila. Nasaan yung banwit mo? Ayun o, wala nga ako huli. Naputol yung una. Yung ginawa mo. Bigay ni Tatay Bisa. Ano na yan? Isda. Meron na pala. Baka pang ulam mo to, bayaran namin. Ay, Wag na. maraming salamat yung Tatay. Thank you bro. Kausap ko sila bro eh. Mga lokal din dito, mga kabataan. Babait. Kanyin mo. Pag ano ba? Ito, may nahuli kami oh. Ah. Nahuli kami ni Tatay Bisa. Okay guys. Oh. Okay guys. Ito na yung nahuli ni Tatay. Yan muna. Pagka ganyan, siguro mapuputol yan. Malaki yan eh. Oo, putol talaga to. Picture tayo. Tatag kita. Ayan sa akin. Ah, sa'yo to? Oo. Oh, ito si Tatay oh. Page ni Tatay. Nagbablog dito sa Malinaw, Albay. Yung pagbablog niya, panghuli ng isda. Tatay Gerald Bisa. Picture tayo, Tay. Hawakan mo yung isang isda. Thank you kay Tatay. Salamat po. Thank you, Tay. Salamat, Tatay Gerald. Uwi na si Tatay Gerald. So, maraming salamat kay Tatay Gerald dito sa isda na binigay. Tingnan nyo naman mga tol kung gano'ng kabait si Tatay Gerald Bisa. Kahapon ko lang nakausap eh. Nung namiminwit tayo doon. Tapos sabi niya talaga, pagka nakahuli daw sila ngayong araw, dadalhan ako ng isda. Ayun, dinalan nga talaga ako. Grabe, ang laki nito. Bibilin mo yan sa bayan, napakamahal na ng ganyan. So ang gagawin natin dito, kasi meron akong sinigang. So sasabawan natin to para maasim-asim. Nagbukas na sana ako ng dilata para yun yung ulam. Tsaka ito, di ko na yung lulutuin. Inabuksan ko na to. Wala, lulutuin pa rin natin. Slice natin. Tigas din siya. Meron kasing binili si Bro Van Adventures na gulay panghalo. Ito yung mga gulay na binili ni Bro Van Adventures. Meron tayong talong, merong kamatis, at kangkong. Ayun oh, dito tayo magsasabaw. Slice din ako mga tol ng kamatis kasi sa pag-isa ng sinigang sinasama ko to para yung at nagkukulay to. Gigisa na natin. Okay, buksan na natin to. So abang naantay natin, ito kunin na natin yung mga talbos nito. Dahil talbos lang naman kailangan natin dito. Lagay tayo ng mantika. Para yung unang ilalagay natin, ano ba yung inuuna nyo? Para sa akin, inuuna ko yung bawang. Hintayin lang natin mag-kulay brown yung bawang. After ng bawang, lagay na natin yung sibuyas. Marami-raming sibuyas para masarap. Non-stick yung cookware natin, kaya gumagamit ako ng kahoy na sandok para ma-maintain yung pagka non-stick nya. After that, lagay natin to. Sama na natin. Magkukulay yan eh. Ayun oh. Naluto na din yung kamatis mga tol sa mantika. At nagkakalat na yung kulay nya. Yan yung time na lalagyan natin ng sabaw. Paunti-unti.
Tapos aantayin natin yung kumulo, saka natin lalagay yung isda. Ayun, kukulo na mga tol. Lalagay tayo ng paminta. Tsaka konting pampalasa. Lagay na natin yung isda. Saktong sakto lang talaga At sabay natin sa pagpapakulo ng isda, lalagay natin tong kangkong para lumambot din siya. Ayun, nahugasan din natin. Yun, kukulo ng mga tol. Sabay na natin tong ng talong. Nalagay na natin lahat. Lagay na tayo ng sinigang mga tol. Para habang nakulo siya, tuloy-tuloy na. Pero matutunaw naman yan Ayan Sarap par. Ayun, napakasarap naman mga tol. Luto na, tsaka templado na yan. So ngayon, naantay na lang natin si bro. Dahil nagluluto ng maling na binuksan natin kanina. Kaluto na ako bro. Ayos ng aking pangmalakasang isda. Si bro, ito, pandagdag ulam. Maling akala, tsaka itlog ng dinosaur. Si bro, Magluluto si bro. magluluto din. Si bro, ayan, tamang chill lang talaga to. Ano lulutuin mo bro? May coffee shop pala tayo dito. Pangmalakasan. Ngayon ko lang napuntahan to. Ayan meron ako ganito, di ko pa nagagamit. Ay, setup mo Si bro kasi natulog dun sa kanyang sa kanyang minivan. Natakot bigla kasi meron dun abandong bahay. Tapos ang kwento daw ng mga lokal doon, daw yun, haunted house daw dati. Buti nakasurvive. Surviving the night. Mga tol, ito na yung time nakakain na kami. Para makapag-impake na din tayo. Inuna ko na yung ibang gamit, gaya ng hammock natin. So niligpit ko na kanina habang nagpapakulo. Yan na lang. Mabilis na lang yan. Pero ngayon, kakain muna kami. Dito tayo sa spot ni bro. Dahil malilim. Sarap. Mainit. Okay na. Okay na yan. Kasama yun sa pagkain. Okay, kain muna kami mga tol. Kainan na. Kain na. Yun, solid. Nakakain na kami. Sobrang sarap ng sabaw natin. Tsaka buti bumili si bro ng mga gulay-gulay. Kaya ayun, lalong napasarap yung sinigang natin. Ngayon, dahil mag alas 12 na, ay papakonti-konti na ako ng ibang gamit. Eto, ayusin na natin. Liligpit na natin. Mabilisan lang para di na kayo mahirapan manood. At to, sibat na tayo. Ganda ng lugar Sarap pa sana mag-isang gabi. Kaya nga lang, kailangan din natin umuwi. Tara, simulan na natin to. This is it mga tol. Ang isa sa mga pinakamalungkot na moment kapag nagka-camping ako, ang aalis na sa ganitong napakagandang spot. Ayun sila bro Shoppa Drives tsaka Van Adventures nandun na. Nakakakot na din sila. Natagalan ako kasi nawala yung isa kong peg. Sayang din. Yung mahaba pa naman yun. Siguro yung kagabi pagka tangay ng tarp natin, tuminapon kung saan. Okay lang, meron pa ako dun isa. Tsaka marami pa naman akong extrang pegs. Basura natin nandito, dala-dala ko. Hindi tayo mag-iiwan ng basura dito kasi sobrang ganda ng spot. Tapos ayan, daming basura. Kahapon pinagpupulot na natin yung iba. Sarap. Ang ganda ng lugar. Pwede lang mag-isang araw pa. Mag-extend tayo. Kaya nga lang, kailangan din natin umuwi. Ngayon,
uuwi na talaga tayo. Ito yung rason bro bakit napunta ako dito sa napakagandang lugar. Sunod ulit. Sa susunod ulit. Bro, thank you. Okay mga tol, dito na ako magpapaalam sa inyo. Sobrang ganda ng spot. Ito yan dito sa Malinaw, Albay. Maraming salamat sa inyong panonood at inyong suporta. Hanggang sa muli, paalam. Peace out.